Pagka nakita nyo, may makikita kayong guide dun sa baba, yung example computation niya. Yan yung guide natin para sa pag-compute kung mataas nga ba sa konsumo ng kuryente. What's up mga ka-TV? So welcome back na naman dito sa J4 TV. So panibagong video, bagong kaalaman at tips na naman ang aking isi-share sa inyo. So sa video na ito is pag-uusapan natin yung number na nakalagay dun sa harapan ng inyong refrigerator o yung tinatawag na energy guide. Ano ba yung purpose sa pagbili natin ng mga refrigerator? Bago natin simulan guys, is iniimbitahan kita na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel and hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. Kung may mga katanungan ka din about sa inyong mga appliances, is mag-comment ka lang dyan sa comment box dyan sa baba para pag makita ko, ay gagawan ko din ng video na tulad nito. So, wag na natin tong patagalin guys. Meron kasing nagtatanong sa akin, mula ito kay Shasha. Sabi niya, Sir, yung EEF ng refrigerator ko is 411. Inverter na po ba siya? 0.48 po yung energy consumption niya. So, shout out sa iyo, Shasha, sa pag-comment dito sa ating channel. So, ang tinatanong ni Ma'am Shasha is 411 daw yung EEF niya or yung energy efficiency factor niya. So, matipid na daw ba ito or inverter na ba ito? So, marami kasing mga Pilipino na hanggang ngayon is hindi nila pinapansin yung nakadikit na energy guide o yung EEF dun sa ating harapan ng ating refrigerator. Kung hindi pa kayo familiar dun sa energy guide na yan, ganyan yung itsura niya, yung nasa screen. So, yan yung yellow tag o yung yellow paper na nakadikit dun sa ating refrigerator. So, ayan is dinidikitan kasi bawat refrigerator. Aprobado po yan ni Department of Energy. No, meron pang ang signature yung iba dyan. So, halimbawa, bumili ka ng brand new na refrigerator nyo, basta 6.5 pataas na cubic feet, single door man yan or two door, is meron nakadikit na yellow tag. Pero pag personal ref lang yung bibilhin mo, 3.5 cubic feet pababa, wala na pong nakadikit dyan. Ibig sabihin, is matipid na kasi sa konsumo natin ng kuryente yon. Balak mo palang bumili ng refrigerator, guys, is i-check nyo kaagad itong kadikit dun sa harapan ng ating refrigerator. So, wag ka munang magbase dun sa price. Yung iba kasi is tinitignan kaagad yung price at yung brand. Tapos tinatanong nila, Sir, ano ba yung murang refrigerator ngayon? Ano ba yung magandang brand ngayon? So, yan yung kadalasan na tinatanong at wala pang idea sa pagbili ng ating mga refrigerator. Even sa mga aircon, meron din nakadikit dyan. Tawag naman dun sa nakadikit dun sa ating aircon is EER. Ibig sabihin, energy efficiency ratio naman siya. Meron kasing number dun sa harapan. Kung makikita nyo dyan sa screen, ayan. So, ang tinatanong ni Ma'am Shasha is 411 daw yung nakalagay na energy efficiency factor niya, yung EEF dun sa kanyang refrigerator. So, inverter na daw ba to? Yes, Ma'am Shasha, inverter na yan. Basta pag umabot ng 400 pataas, sabihin inverter na siya at the same time napakatipid na po siya sa konsumo ng kuryente. Pero pagka direct cooling na refrigerator naman yung ginagamit nyo, mas mababa lang konti sa EEF yung ating refrigerator, lalong-lalo na sa mga gumagamit ng pagtindahan na refrigerator. Ito yung direct cooling, ito yung kumakapal yung yelo. So kadalasan kasi guys, umaabot ng 280 or 300 yung pinaka energy efficiency factor ng ating mga direct cooling. So medyo mas mataas nga lang siya ng konti sa konsumo natin ng kuryente, yung sa inverter. Nakita mo kaagad dun sa harapan ng refrigerator niya is 400 pataas. Yung number na yan, ibig sabihin inverter na yan. Ito yung tinatawag na no frost. So, napakatipid na sa konsumo ng kuryente. So, napakabilis lang mag-compute ng konsumo natin ng per day at per month. Pagka nakita nyo, may makikita kayong guide dun sa baba, yung example computation niya. Yan yung guide natin para sa pag-compute kung mataas nga ba sa konsumo ng kuryente. Marami kasing mga nagbebenta na kulang pa sila sa knowledge about sa mga appliances. Sabi nila, ma'am, napakatipid na po yan ng kuryente. Yun pala is gusto lang nila makabenta. Hindi nila tinitignan yung kung makakatipid nga ba talaga sa konsumo ng kuryente yung kanilang binebentang refrigerator. Para maiwasan natin yung ganong problema, na sabihin nila na napakatipid na yan, ma'am, kunin nyo kaagad yung cellphone nyo at i-compute nyo kung magkano talaga yung kinokonsume niya. Lagi nyong tatandaan guys, pagka 400 pataas yung energy efficiency factor o yung EEF, ibig sabihin is inverter na po yan, Ma'am Shasha. Okay. So, ayun lang guys. Sana meron na naman kayo napulot na aral dito sa video na to kung ano yung purpose
nung yelo na nakadikit dun sa ating refrigerator. Yan lagi yung sinasabi ko dito sa video na pag bibili tayo ng refrigerator, ito kaagad yung titignan natin. So, makikita nyo din sa screen, ayan. Pag mataas yung energy efficiency factor o yung EEF o yung energy guide na yan, ibig sabihin, napakatipid na sa konsumo ng kuryente. Kunin mo yung nasa 400 pataas. Matipid na yun sa konsumo ng kuryente natin. So, ayun lang guys. Maraming salamat sa panonood at natapos mo na naman tong video na to. Kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe. At i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. So, kung ikaw ay may mga katanungan din about sa inyong mga appliances, mga refrigerator, aircon, mag-comment ka lang dyan sa comment box dyan sa baba para pag makita ko, ay gagawan ko din ng video na tulad nito. So, kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like, i-share mo na rin para makita ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo na may problema sa ganitong problema ng kanilang mga refrigerator o mga appliances. Maraming salamat guys. Mag-iingat tayo palagi. God bless. Peace out.